din, or tama yung sabi niya na pag ano ba, prosperity, pwede yung program na for prosperity yung re-raise na energy doon. Pwede din kung ano yung ano mo, yung purpose mo. Ano ba, peace, pwede mo lagyan ng color green ba or pink. Kung ano yung nasa mind mo. Actually, kahit anong color, basta yung emotion mo kasi, yun ang, kumbaga, yun ang interpretation mo. Like for example, peace, pwede mo gawing white or black. Kasi yung interpretation mo, walang pwede makaano sa'yo kasi yun ang mapoprogram dun sa circle mo, kahit anong color yun. Kasi yun ang nasa isip mo na, yun ang equivalent niya na color. So, same pa din. Iba't iba kasi tayo ng interpretation. So, pero ang effect is the same kasi yun lang naman, depende sa intention kasi din natin. So, basta ako, pag ano, regarding sa question na kailangan pa ba ng circle o hindi, depende sa gagawin mo. Kasi meron kasing time na hindi mo na kailangan magawa ng circle. Like for example, simple lang na yung kagaya natin na ginagawa natin na for peace prayer or something na mga ganon. May times na kung gusto talaga natin na i-ano natin, kumbaga, create tayo ng circle casting tayo para kumbaga, mag-create tayo ng boundary between the world of men and spirits. Tapos para doon tayo gumawa ng mga magic natin. So, pwede tayo gumawa nun. Pero kung yung ano naman natin na palagi natin ginagawa, not necessarily naman nag-spell. Kasi I mean, not necessarily may circle. Kasi although ang circle is nagpapalakas siya, di ba, ng energy, parang kinukunti niya, tapos papalakasin niya. May times kasi na hindi na, kung palagi na natin ginagawa, di ba, yung mga energy, pag palagi mong ginagawa sa isang place, nag-imbue doon ng mga remnants niya. So, kaya yung mga places na iba, nagiging magical na. So, may times na hindi mo na kailangan gumawa doon ng magic circle o ng sort of protection kasi imbued na yun ng energy ng ginawa mong ritual, previous ritual, o kumbaga ginawan mo ng ganito, ganun. So, parang no need ka na ng ano. Like for example, mga temples or churches, di ba, pag palagi mo ginagawa ng ganun, naiiwan doon yung mga energy na ginamit nila previously. So, parang nagiging sort of protected na yun. Yung parang ganun. So, yun yung answer ko doon. Thank you. Salamat ng marami. No? Actually, maganda yung sinabi mo na merong mga places na may natural energy na, no? Energy or magical energy na hindi na kailangan i-cast ng circle. Kasi nga, 'di ba, yung circle is parang it contains energy or magical energy. And for me kasi, parang kung mapapansin niyo sa mga ritual na ginagawa natin online, not necessarily na kailangan tayong mag-cast ng circle. Kasi for me, once na nandito na tayong lahat, we are already a circle. It means we are already the vessel of powers na maaring mag-manifest ng energy. So, in terms of magical places, ako naman po, ayun, sabi niya, basahin lang muna natin. Ako naman po, circle casting purpose is for protection po, para ma-filter, ma-empower natin yung energy na nire-raise po. And siyempre po, to provide sacred space to communicate with the gods, goddesses, and ascended master, ancestors, etc. Tama, yun, no? So, ito yung parang maaari nating bigyan ng linaw or nabigyan natin ng linaw sa pamagitan ng mga kasagutan ninyo, yung pagbuo ng circle. Kasi merong mga pagkakataon na, halimbawa, it's not all the time that we are with companions, no? Na meron tayong kasama sa ating spell working or ritual. We could conduct our personal ritual alone, no? Kung wala tayong sacred space, doon pwede tayong mag-conduct ng circle casting. Kumbaga, nagbibigay tayo ng boundaries na ito yung pwede nating pag-workan, no? And then at the same time kasi, para we are invoking divinities, we are invoking spirits. Isipin na lang natin, nag-invoke tayo or nagdala tayo ng isda. Tapos hindi natin siya binigyan ng environment. Would you think na yung isda na yan ay mabubuhay sa environment na panay uling na nagbabaga? Hindi. Magiging inihaw siya, di ba? So parang ganun ang ginagawa natin sa sacred space at nag-invoke tayo ng boundaries para doon lang natin sila makakausap. At yun din yung kahalagahan kung bakit tayong merong altar na parang ito na yung mismong temple natin or shrine natin na kung saan lagi tayong nakaharap. Kung meron kayong altar na lagi-laging dala,
or lagi sa tahanan nyo, sa ano nyo, I think it's not necessary to cast a circle. Pero meron kasing mga portable altar na nakapacket o nakalagay sa pouch na pwede nating ilabas. So, inaayos natin ang circle at kinakast natin ang circle properly para kung ano man yung quick ritual or quick magic na gagawin natin is magkaroon ng epekto, no? Magkaroon ng epekto. Pero in terms of having a magical place, no? Do you think katulad dito sa Pilipinas, every Holy Week pumupunta ang lahat ng tao sa Mount Banahaw, sa Siquijor, no? Dahil kasi pinaniniwalaan nila ito ay isang magical place. Do you think that magic is limited in those holy places like sa Davao? I think sa Mount Apo. I think si Rev Benji, can you share us a story kung meron kang experience sa Mount Apo? Sa Nakapunta ngayon, ka na ba ng ano ba experience. Hindi pa ako nakapunta sa Mount Apo. Ay, hindi pa. Pero kasi meron Hindi pa ako nag-visit. Meron akong naalala na merong parang sacred cave diyan malapit sa Panabo City na meron daw mga nanggagamot. Sino ba nagchika sa akin? Talaga ako taga Panabo. Oh. So, hindi ko pa alam yan na wala pa akong alam. pero na as a Catholic before, nagkaroon kayo ng pilgrimage or parang ganon? Or naka-experience ka ng pilgrimage, pumunta sa mga holy places? O na-experience ko nang nasa Catholic ako, pupunta kami sa church o meron kaming tinatawag na yung parang bisita iglesia. Yun yung tinatawag namin. Magbivisit ang isang Catholic ng 7 simbahan at doon mag-pray. Mag-offer siya, ganon. 7 churches, kahit anong simbahan, basta madaanan namin. Kasi nung nandun ako sa Manila, naka-experience ako sa boss ko noon kasi mahilig yung iikot-ikot sa simbahan. So, ang ginagawa talaga niya, pag ini-invite ako nila, nagbibilang kami ng mga church na pupuntahan. Yun. So, parang meron ka ring intention, ano yung intention mo, habang ginagawa mo yun. So ibig sabihin, pupunta ka sa simbahan, 7 simbahan, tapos mag-wish ka. Kasi so parang magmamanifest yung wish mo pag nakompleto mo ang 7 simbahan. Yun yung experience ko. Wow. So thank you very much. Yes. Yun, parang ganon. Maraming salamat. Di ba Lord Sinji or Lord Mandrake, bilang isang wika, we are also known as nature on earth-based spirituality, right? So, would you think na is it possible that we could create holy places in our area na maaring mag-produce or magbigay ng wish granting katulad ng ginagawa ng mga Katoliko na tawag dito, bisita iglesia? Okay. Pwedeng mag-share mo na sige. About dun kanina. Actually, naniniwala ako dun may mga places talaga na kung saan mataas yung parang peak ng spirituality ng place na yun. Kasi like for sa katawan natin, may mga chakra points tayo kung tawagin. So hindi malayo yung earth din or yung lupain man, may mga chakra points din yan na kung saan parang tawag ito, malakas yung spirituality dun para mag-connect. Like for example kaming mga before kaming SOH, meron kami talagang sacred place kami pinupuntan, which is yung Mount Makiling. Kung hindi kayo, di ba, mahilig kami pumunta doon. Kasi naramdaman namin before, itong place na to is napakalakas na connection niya sa spirituality. Kapag nag-meditate ka talaga, parang super puno ka, super connected ka. So, ayun. So, naniniwala ko may mga places na talaga kung saan mataas yung peak, mataas yung level ng energy, ng spirituality para makakonect ka sa mga divinity. Ngayon, yung question mo about is kung pwede ba? Yes, pwede. Like for example, kahit yung sa temple mo, sa bahay ko, pwede. Basta yung place na yan, for me based sa aking experience, sa opinion. Kapag pag parating may mga practice kang ginagawa, may mga sabihin na natin, may mga witchcraft. May mga ganun ka parating mga practices or something na parang, yun nga, nagre-ritual ka, na-open talaga siya. So, automatic talaga nagkakaroon ng luminipis. Parang, like for example, ako,
parati ako kasing nananaginip sa kama ko eh. Parang sinasabi nila sa akin, bakit parang ang bilis